Sa tingin ko, isa ito sa pinakamaliwanag na paliwanag. Maiintindihan ng marami sa atin kung ano ang koneksyon na itong driver ni Secretary Cabral sa pagkawala, sa pagpanaw nga na itong si Cabral. Wala pa rin, hindi pa rin natutuldukan. Nagpakamatay ba? Pinatay? Tumalon ba? Itinulak? Yun yung katanungan eh. Pero ang totoo daw niyan, konektado itong driver na ito sa mga Duterte. Nakita niyo naman kung paano magsalita yung driver, habang kinakausap, ini-interview ng media, mukhang nagsasmile, napapasmile pa, tila ba scripted yung kanyang mga pahayag, at hindi mo talaga kakikitaan ng pagkabigla sa nangyari. Connected sa mga Duterte etong driver. Kaibigan daw mismo ni Pulong. Nakita niyo naman, ang dami daw tato netong driver na ito. At sa mga private firms, makikita mo ang mga driver, malinis ang balat kahit man lang doon sa nakalabas na balat. Pero sa news nga, makikita natin talagang tad-tad ng tattoo. Etong driver na itong si Cabral, na may ibig sabihin. Hindi naman ito pang-discriminate sa mga tattooed people, Pero nga naman, may punto. May punto kung paanong nangyari, kung paanong hindi na binalikan, nagpagasolina daw kasi etong driver, pero napakatagal balikan. Di ba? So ang katanungan ngayon, tumalon ba or itinulak? Kasi daw pag tumalon ang isang tao, ang tama kadalasan ay nasa likod. Example, pag ikaw daw ay nag-parachute, ang bagsak niyan ay katawan, pahiga. So yung likod ang posibleng masaktan kung ikaw ay tumalon mismo. Palaging nauuna yung likod. Pero kapag tinulak ka daw, ang madalas na nauuna ay yung harapan. At ang sinasabi kasi sa nangyari dito nga kay Cabral, yung kanyang mga damages ay nasa ribs dito sa harapan. So may ibig sabihin, walang damage sa likod. Parang napakalinaw, napakasimpleng paliwanag na pwede nating maintindihan na hindi ito simpleng pagpapakamatay. Ito sa tingin natin, sa tingin ng marami rin po, ay mukhang itinulak.